Upon reaching the door of her condo unit, we heard some screaming inside. So we thought baka may nag-aaway lang or something. So fortunately, the door was unlocked. So we were able to go inside. Wala naman tao doon sa sala. Tapos dumiretso kami doon sa bedroom dahil yung bedroom naman nila ay kurtina lang, walang pintuan. Nakita ko doon ng isang lalaking nakahubad na, nakababa na yung shorts niya, nakapatong kay Denise. At si Denise ay nagsisigaw at nagpapapadyak doon sa lalaki. So ang instinct ko is, I grabbed him from the back at hinila ko siya pababa ng kama. Alag siya at nanuntok siya, pilit niyang sinusuot yung pants niya. Napagtulungan namin siya ni Zimmer dahil dalawa naman kami. Nahila namin siya palabas ng bedroom. Nahila namin siya doon sa sala. At pilit namin siyang pinipin down para maaresto siya at madala sa presinto. Kaya lang, sa kapapalag niya, nanuntok siya muna. Napilitan na rin kaming suntukin siya pabalik at hanggang sa naupakan na namin siya ng ganon. Buti na lang, nakakuha kami ng isang duct tape doon. Tinape namin yung kamay niya at yung paa niya para hindi na siya muna makapalag at hindi siya makatakbo habang tumatawag kami ng pulis. Hindi siya nang paumanhin at wag daw siya sana i-turn over sa pulis dahil baka makasira sa karir niya at hindi raw niya alam paano ipapaliwanag sa mga anak niya. Nung dinala ko na siya sa presinto, kinunan ko siya ng video ng anong itsura niya nung sinorender namin siya sa presinto para just in case he inflicts more harm to himself to make it appear na talagang kinawawa siya ng husto, meron akong ebidensya na hindi ganun kagrabe ang nangyari. May konting sugat ka pa lang noon nung pinasok ka namin sa presinto. Na-inquest na siya. Kaya lang, kung ginawa yon, ipapasok siya sa selda ng gabing yon. Nag-iiyak si Bong doon, nagmamakaawa dito kay Denise sa harap ng mga pulis na wag daw gawin yon dahil hindi raw niya talaga baka masira ang karir niya at hindi. Actually, gusto namin maareglo to ng tahimik. Pero since pinalaki niya, pinalabas pa niya pong kami ang masama, kailangan din po naming depensa ng sarili namin. Yung pera po, nag-come up lang yan dahil na-damage yung mga properties ni Denise doon sa condo dahil sa pag-upakan namin. Addicts to what he's saying na nakikipag-negotiate siya sa akin doon from 200,000, 500,000 to 1 million to 2 million. How can someone who's so scared be such a good negotiator? Buhay ko at ayoko lumaki ng ganito. Hindi ko to pinili niya to. Pero kung ang pangalan ko na nakasalalay dito at reputasyon ko, ibang usapan na yun.